Kabanata 276, nasira si Brad. Sa biyahe mula Japan papuntang Texas, kumapit ng husto si Brad at sadyang nagpanggap na hindi siya natatakot na sumakay sa space trip. Bakit tayo pupunta ulit sa Mars? Gaano katagal bago pumunta doon at babalik? Tanong ni Brad. Ngumiti si Elon Musk at nagpaliwanag, 6 na buwan bago tayo makapunta sa Mars, at kailangan nating manatili doon ng 26 na buwan pagkatapos nating makarating. Tinimulang sampi ni Brad ang kanyang puso ng malakas. Ano ang gagawin mo sa loob ng 26 na buwan sa Mars? Walang mga babae sa Mars, at hindi na kailangang lumaban sa isang digmaan. Don't tell me gusto mong magtayo ng base doon. Babalik ako sa 1 linggo. Natawa si Musk at sinabing, Mr. Howard, narito ang bagay. Pupunta kami sa Mars kapag kami ang pinakamalapit dito, ngunit kapag nandoon na kami, napakalayo na namin sa Earth. Dahil sa pagsasaalang-alang para sa gasto sa ekonomiya, kailangan nating maghintay hanggang ang Mars ay pinakamalapit sa Earth muli bago tayo makabalik. Aabutin ng 26 na buwan para muling maging pinakamalapit ang Mars sa Earth. So, we have to stay for 26 months. Tinapik ni Michael ang balikat ni Brad at sinabing, Mr. Howard, ito ay bahagyang higit sa 2 taon. Napakabata mo pa. Anong kinakatakutan mo? Kunin mo na lang bilang pagsasanay. Sinubukan ni Brad na kumawala kay Michael, at sinabi niya, hindi na ako pupunta. Ibalik mo ako dali. Pag-alit na sabi ni Michael, Brad Howard, mukhang hindi ka pa nakakakuha ng malinaw na ideya sa sitwasyon. Ngayon, kailangan mong pumunta doon kahit na gusto mo o hindi. Well, maliban kung ipaliwanag mo kung bakit mo ginawa iyon. Galit na galit si Brad. Hindi lamang siya tinamaan ng mga pinsala, ngunit hindi rin siya armado at napapaligiran ng mga kampa ni Michael. Nakumpiska ang kanyang cellphone, kaya walang paraan na makontak niya ang kanyang pamilya. Kahit alam ito ng kanyang mga magulang, wala silang magagawa dahil teritoryo iyon ni Musk. Sa estado, maaari pa ring labanan ng Howards ang Michael. Hindi na nila siya mahaharap sa ibang lugar. Kinagat ni Brad ang kanyang mga ngipin at napabulalas, good. Tere punta tayo sa Mars. Tiyak na hindi matatakot ang mga Howard sa inyong mga bastard. Madalas na tawagin ni Brad si Michael na bastard, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin sa tuwing makikita niya siya. Alam ni Michael na talagang may matinding sama ng loob sa kanya si Brad. Gayunpaman, hindi niya maalala kung kailan siya nasaktan. Ibaba mo siya. Inilabas ni Michael ang mga utos, at si Brad ay kinuha ng 2 tao. Dahil pupunta siya sa Mars, inayos siya na nasa parehong silid ng mga astronaut. Ang isa sa mga astronaut ay isang Canadian mula sa Quebec na matata sa Ingles at Pranses. Magaling din si Brad sa magkabilang lengguwahe, kaya nagsimula silang mag-chat. Tanong ni Brad, Oy, maaasahan ba ang sinabi ni Musk tungkol sa paglipat sa Mars? Magkakaroon ba ng anumang panganib kung pupunta tayo sa Mars sa oras na ito? Novolus.com. Habang kumakain, sinabi ng Canadian astronaut, huwag kang mag-alala, pare, magiging ligtas tayo. Tinitiyak kong ibabalik kita ng ligtas. Ngumisi si Brad at lihim na nag-isip, Michael Hudson, natulog ako sa asawa mo, at pinili mong ipadala ako sa Mars dahil lang sa hindi ka naglakas loob na patayin ako, ngunit pagdating ng panahon, hindi ka na maglalakas loob na hawakan ako muli. Ituturing ko itong bakasyon kung gayon. Tuwang-tuwa si Brad nang madama niyang mas mabuti ang resultang ito kaysa sa pagpatay, pagkastrat, at insulto. Ang ilang mga tao na nakasakit kay Michael noon, tulad nina Tyler at Caden, ay hindi nagwakas ng maayos. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang nagbago ang boses ng astronaut. Gayunpaman, habang tumatagal tayo sa Mars, mas maraming panganib ang kinakaharap natin. Panganib. Ano ang mga panganib? Nagmamadaling tanong ni Brad. Ipinaliwanag ng astronaut, kami ay lumilipad sa kalawakan, at dahil sa kakulangan ng ehersisyo at kawalan ng timbang, mayroong pagbaba sa kalidad at lakas ng skeletal machine. Kapag bumalik tayo, bababa ng 40% ang lakas ng kalamnan. Ano? Natigilan si Brad. Bagamat maganda ang kanyang mukha, ang ipinagmamalaki niya noon pa man ay hindi ang kanyang mukha kundi ang kanyang lakas. Siya ay isang tao na humanga sa mga kasanayan at lakas ng martial arts at palaging sinanay ang kanyang mga kalamnan.
Gayunpaman, sa sandaling pumunta siya sa Mars at bumalik, ang lahat ng kanyang mga taon ng pagsusumikap ay magiging walang kabuluhan. Nagpatuloy ang astronaut, magkakaroon ng malubhang pagkabulok ng utak dahil masyadong maraming likido ang maiipon sa utak kung mananatili tayo ng matagal sa kalawakan. Nagulat na naman si Brad. Magiging retard ka ba pagkatapos mong bumalik? Yung bastard Michael. Nagpatuloy ang astronaut, mahihina din ang iyong kidney functions. Kung may girlfriend ka ngayon, dapat matulog ka pa sa kanya ng ilang beses bago ka umalis papuntang Mars dahil pagbalik mo, magiging impotent ka. Galit na galit si Brad na malapit na siyang magmura ng malakas. Sa katunayan, inayos din ni Michael ang astronaut na ito, na sadyang humiling sa astronaut na sabihin ang isang bagay na nakakatakot para takutin si Brad. Talagang alam ko na. Tiyak na mahihirapan siya dahil binubuli ko ang asawa niya. Nakumbinsi si Brad sa mga salitang iyon. Nang makita ng astronaut na walang alam si Brad tungkol sa kalawakan, lalo pa niyang pinalaki. Sa katunayan, hindi ito ang pinaka-nakakatakot na mga bagay. Alam mo ba kung ano ang pinaka-nakakatakot? Ano yon? Tinitigan siya ni Brad na nanlalaki ang mga mata. Nalungkot ang astronaut, maraming misteryoso at hindi mahuhulaan na black hole sa universo. Kapag natangay na tayo sa black hole, tiyak na mamamatay tayo at permanenteng makulong sa loob nito. Kahit na hindi, lilipas ang oras kapag malapit na tayo sa black hole. Alam mo ba kung ano ang kahulugan ng mabilis na paglipas ng panahon para sa atin? Napalunok si Brad ng laway at nagtanong, ano, ang ibig sabihin nito? Sinabi ng astronaut, napanood mo na ang pelikula, Interstellar, na ginawa ni Christopher Nolan, tama ba? Ang lalaking bida ay pumunta sa kalawakan, at nang bumalik ang kanyang anak na babae ay naging isang matandang babae na nasa sapat na gulang upang maging kanyang lola. Katulad din, sa oras na bumalik tayo, maaaring lumipas na ang mga dekada sa Earth kahit na nanatili tayo sa labas ng 2 o 3 taon. Sa madaling salita, ang iyong pamilya ay tumanda na o namatay sa oras na iyon. Hoy, pare, bago ka umalis, tawagan mo ang iyong mga mahal sa buhay. Baka ito na ang huling tawag. Napatulala si Brad nang marinig iyon. Hindi, nasa 70s na ang lolo ko. Sa oras na bumalik ako, baka hindi ko na siya makita o maging ang aking mga magulang sa oras na bumalik ako. At ang girlfriend ko. Pagbalik ko, matandang babae na siya. At ang kapatid ko. Hindi ko matatanggap ang lahat ng ito. Hindi ako makakapunta sa Mars. Minsan, ang mga banta sa kamatayan ay maaaring hindi gumana para sa isang matigas na tao tulad ni Brad, na lumaki sa hukbo. Gayunpaman, napakaraming bagay sa mundo ang mas nakakatakot kaysa kamatayan. Maaaring tanggapin ni Brad ang kamatayan ngunit hindi na bumalik sa isang mundo kung saan patay na ang lahat ng kanyang mga mahal sa buhay, at ang mga bagay ay nagbago ng husto. Michael, halika dito. Pilit na sinisigaw ni Brad ang pangalan ni Michael sa pintuan. Kabanata 277, lihim na nakatago sa kaloob-looban ng puso. Ikinulong ni Michael si Brad sa kwarto, kaya patuloy niyang tinatapik ang pinto at sumisigaw ng malakas. Maya-maya, lumapit si Pablo, na siyang namamahala sa pagbabantay kay Brad. Tumawag siya, Brad Howard, ano ang sinisigawan mo? Mas mabuting kumilos ka at maghanda sa pagpunta sa Mars. Sumigaw si Brad, baliw ka. Hindi ako pupunta sa Mars. Papuntahin mo si Michael. Dahil alam niyang natakot si Brad, hiniling niya si Michael na lumapit. Pumunta si Michael sa kwarto ni Brad, at nang makita niya kung gaano kitikot si Brad, nagtanong siya, naisip mo ba ito ng malinaw? Gusto mo bang pumunta sa Mars o bigyan ako ng matapat na paliwanag para sa iyong mga aksyon? Si Brad ay hindi kailanman sumuko sa sinuman sa kanyang buhay. Kahit na nabugbog siya ng husto, hinding-hindi siya susuko at aaminin ang pagkatalo. Gayunpaman, natakot siya sa pagkakataong ito. Natakot talaga siya. Sabi ni Brad, huwag mo akong ipadala sa Mars. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Pagkalipas ng 2 minuto, hiniling ni Michael ang mga astronaut, si Pablo, at iba pa na lumabas, na naiwan lamang sina Michael at Brad sa silid. Tell me, bakit mo natulog si Ivy? Bastos ka. Galit na tumingin si Michael kay Brad. Kung ayaw niyang malaman ang sagot ay napilayan na niya si Brad. Gayunpaman, matigas pa rin ang ulo ni Brad, at sinabi niya, ikaw ang bastard.
Michael, kung hindi mo lang ginawa ang isang karumal-dumal na bagay sa aking kapatid, bakit ako nakitulog sa iyong asawa? Agad namang natigilan si Michael. Sino ang ate mo? Anong kakila-kilabot na bagay? Ang nagawa ko. Si Michael ay tinuruan ng kanyang lolo na maging isang mabait na tao. Tiwala siya na ang mga bagay na ginawa niya ay naaayon sa batas at tama sa paglipas ng mga taon. Hindi siya kailanman nanakit ng sinuman, maliban sa malamig na yumuko si Brad at sumimangot. Michael Hudson, hindi mo ba alam ang ginawa mo? Don't tell me na mabuti kang tao. Alam na alam ko lahat ng karumal-dumal na ginawa mo. Naging mabilis ang paghinga ni Michael dahil ayaw niyang maalala ang pangyayaring iyon. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagtanong si Michael, ano ang pangalan ng iyong kapatid na babae? Sumagot si Brad, Lauren Howard. Patuloy na nagtanong si Michael, nakapunta na ba siya sa larangan ng digmaan ng Syria? Sumasang-ayon na sagot ni Brad. Oo. Sa isang iglap, ibinaba ni Michael ang kanyang ulo, naging sobrang emosyonal. Muling bumangon sa kanyang isipan ang mga alaalang matagal na niyang itinatago sa kaibuturan ng kanyang puso at matagal nang ayaw maalala. 4 na taon na ang nakalilipas, ang larangan ng digmaan ng Syria. Tunog ng putok ng baril. Dong 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 dong. Si Michael ay nagpapahinga kasama ang kanyang mga kasamahan sa base sa panahon ng kanyang pagsasanay sa larangan ng digmaan, ngunit ang mga tunog ng putok ng baril ay biglang napuno ng hangin. Biglang nilusob ng kalaban ang kanilang base camp, at patuloy ang mga tunog ng putok ng baril. Si Michael at ang kanyang mga kasama ay umatras habang gumaganti. Sa huli, masyadong agresibo ang mga kalaban, at naghanda pa sila. Dahil dito, pawang napatay ang mga kasamang umatras kasama si Michael. Si Michael din ay napaliligiran ng 3 lalaking nakasuot ng balaclava at tinutukan ng AK-47 ang Michael. Nasa panganib si Michael. Sa sandaling ito, naglabas si Michael ng isang jade pendant na may nakasulat na salitang, Hudson, ibinaba ang kanyang sandata, at itinaas ang kanyang mga kamay bilang pagsuko. Sumigaw siya sa Arabic. Huwag barilin. Huwag barilin. Sa takot na hindi nila maintindihan, nagsasalita si Michael ng Arabic, English, French, at iba pang mga wika para hilingin sa kanila na huwag barilin para patayin siya. Sa huli, sinabi niya sa Arabic, ako ay isang Hudson. Siyempre, hindi hahayaan ni Charleston na mamatay ang apo niya sa labanan dahil ipinadala niya ito sa isang mapanganib na lugar para sa pagsasanay. Pinati niya ang mga amo ng bawat panig ng digmaan at binigyan silang lahat ng maraming benepisyo. Tinabihan pa niya si Michael na kunin ang kanyang pendant para ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan kung nakatagpo siya ng anumang panganib. Ibinigay ni Michael ang jade pendant sa kawal na nakatikip sa kanyang ulo at sinabi, ibigay mo ito sa iyong mga amo, at ikaw ay gagantimpalaan ng malaki. Hindi nagtagal, ibinigay ng mga sundalo ang pendant sa kanilang mga nakatataas. Novellos. Com. Gayunpaman, pagkatapos makuha ng mga nakatataas ang pendant, hindi nila direktang binitawan si Michael. Sa halip, ikinulong nila siya sa isang maliit na madilim na silid. Siyempre, hindi maintindihan ni Michael ang nangyayari. Walang tigil siyang sumigaw, bakit mo ako ikinukulong? Sinabi sa kanya ng taong nasa labas ng pinto, may magbibigay sa iyo ng regalo, at maaari kang umalis pagkatapos matikman ito. Hindi nagtagal, isang babae ang itinapon sa dark room. Hindi alam ni Michael kung ano ang itsura ng babae dahil walang ilaw sa kwarto, kaya lang nakilala niya na medyo bata pa ito sa kanyang pag-iyak. Hindi naintindihan ni Michael kung bakit nila ginawa ito sa kanya, kaya patuloy siyang sumigaw, palabasin mo ako. Bakit mo ako pinaglalaroan? Ang taong nasa labas ng pinto ay ngumiti at nagsabi, kung hindi ninyo tatanggapin ang Reg Along ito, ni isa sa inyo ay hindi lalabas. Si Michael ay nakakulong sa madilim na silid sa loob ng 6 na oras, at kahit anong sigaw niya, ang taong nasa labas ay tumanggi na buksan ang pinto para palabasin siya. Sinubukan niyang kausapin ang babae sa dark room sa Arabic at French, ngunit hindi ito tumugon o nagsabi ng anuman. Ang tanging ginawa niya ay umiyak. Sa huli, naalala na lang ni Michael na uhaw siya at tigang, habang ang babae naman ay parang napahagulgol na sa pagod. Noong mga oras na iyon, naisip ni Michael na ang babae ay marahil ay isang comfort woman na natutulog ng maraming sundalo. Kaya naman, ginawa niya ang hinihiling nila sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos, natuklasan ni Michael na ang babae ay isang birhen.
Bukod dito, nang madala ang babaeng iyon, malinaw na nasilip ni Michael ang kanyang likod. Alam niyang isa itong matikas na babaeng Asyano na may napakagandang figure. Matapos malaman ito, palaging may kasalanan si Michael sa kanya. Gayunpaman, hindi pa rin niya alam ang totoo at kung bakit doon niya makikilala ang isang maganda at malinis na babae. Naaalala mo na ba ito ngayon, bastard? Napatingin si Brad kay Michael. Sa pagkakataong ito lang naunawaan ni Michael kung bakit siya kinasusuklaman ni Brad. Ang babae pala na nakakulong sa maliit na itim na silid kasama si Michael sa larangan ng digmaan ay kapatid ni Brad, si Lauren Howard. Bakit siya pupunta sa larangan ng digmaan? Tanong ni Michael. Galit na yumuko si Brad at tumahol, mas mabuting ikaw mismo ang magtanong sa kanya ng ganyan. Napaisip naman si Michael at sumang-ayon sabay tango. Okay, ako dapat ang humingi ng tawad sa kanya. Nasaan na siya ngayon? Hahanapin ko siya. Bagamat may nagawa siyang mali, dapat siyang maging matapang na harapin ang kanyang mga pagkakamali dahil siya ay lalaki. At saka, wala ring choice si Michael kundi gawin ang sinabi sa kanya noon. Kung hindi, pareho silang namatay sa gutom sa maliit na madilim na silid. Sabi ni Brad, DC. Alam ni Michael na ang DC ay kung saan nakabase ang mga Howard, kaya pumayag siya, sige, pupunta ako sa DC kasama ka. Ang iilan sa kanila ay agad na nag-impake ng kanilang mga gamit at naghanda ng umalis. Nang makita ni Musk na umalis si Michael at ang iba pa, pilit niyang sinubukang manatili sila. Ginoo. Howard, hindi ka na ba pupunta sa Mars? Kung hindi mo gusto ang Mars, mayroon din kaming iba pang mga destinasyon na maaari mong piliin. Sa sobrang takot ni Brad ay agad siyang tumakas. Ginoo. Musk, ayaw kong pumunta kahit saan sa kalawakan. Gusto ko lang manatili sa Earth. Hinawakan ni Musk ang kamay ni Brad at sinabing, ibigay mo sa akin ang iyong contact number para mapuntahan kita at sunduin ka sakaling magbago ang isip mo balang araw. Iniiwasan ni Brad si Musk. Walang ganoong araw. Kabanata 278, Off to the Howards. Si Michael at ang iba ay hindi nagtagal sa Texas. Matapos malaman ang katotohanan, agad na binalak ni Michael na pumunta sa DC sa pamamagitan ng pribadong jet. Tinawagan din ni Michael si Victoria para iulat ang kanyang sitwasyon sa kanya. Victoria. Michael. Napakalambot ng boses ni Victoria, at parang kakagising lang niya. I'm sorry, Victoria, hindi kita nakakatawag o nakaka-text nitong mga nakaraang araw. Lumilipad ako ngayon papuntang DC. Napakaraming mahirap gawin. Mag-usap tayo pagkatapos mong ayusin ang mga bagay na iyon, malumanay na sabi ni Victoria. Oo, sige, ibababa ko na ang tawag. Pagkatapos mag-propose kay Victoria, dapat ay tinatamasa ni Michael ang pinakamatamis at pinakamasayang yugto ng kanyang relasyon. Gayunpaman, ang mga kaganapang ito ay naganap ng sunod-sunod. Una, ang mga resulta ng paternity test ay nagpakita na ang kambal ni Ivy ay hindi niya naging ama. Ngayon na sa wakas ay natagpuan na niya ang ama ni Leah, na pagtanto ni Michael na may higit pa sa kwento, na nakakagulat na nauugnay sa isang pagkakamali na nagawa niya 4 na taon bago. Lalo na gustong makita ni Michael si Lauren Howard para tanungin siya tungkol sa sitwasyon at humingi ng tawad sa kanya. Pagkatapos ng ilang oras na paglipad, dumating si Michael at ang iba pa sa DC. Pagkatapos ng magkasunod na biyahe, pagod na pagod si Michael at ang iba pa. Bagamat gusto niyang mag-check-in sa isang hotel at matulog, nagpasya si Michael na makipagkita muna sa kapatid ni Brad, si Lauren. Saan nakatira ang ate mo? Tanong ni Michael. Novalos. Sumama ka sa akin mag-isa. Huwag mong dalhin ang subordinate mo, sabi ni Brad. Walang hiniling si Brad na sunduin siya. Sa halip, tumawag siya ng taxi, at sumakay din si Michael. Hindi nagtagal, dumating silang dalawa malapit sa tarangkahan ng isang partikular na urban area kung saan ang ilang lumang bahay ay may napakatandang batong ledrilyo at kahoy na disenyo ng pinto. Nagulat si Michael na dito nakatira si Lauren. Itinulak ang maliit na pulang simpleng kahoy na pinto, tinanong ni Michael, hindi ba napakayaman ng mga Howard? Bakit dito nakatira ang kapatid mo? Siyempre, alam ni Michael na mataas ang presyo ng ari-arian sa DC, at hindi rin mura ang mga bahay dito. Ang average na presyo ay dapat na higit sa $600,000 para sa isang bahay.
Gayunpaman, ang mga Howard ay napakayaman at dapat ay nakatira sa isang multi-milyong dolyar na tahanan. Ang isang lumang bahay na tulad nito ay tila hindi tumutugma sa vibe ng kanilang pamilya. Nang marinig ito, masama ang tingin ni Brad kay Michael at tumahol, kasalanan mo ang lahat. Ang aking kapatid na babae ay nakipag-away sa aking pamilya, at siya ngayon ay nakatira sa bahay na ito ng mag-isa. Natarante si Michael dahil akala niya ay nagkaroon lang siya ng isang bagay na katulad ng one-night stand kay Lauren na hindi malaking bagay para sa mga bukas-isip o liberal na kababaihan sa modernong panahong lipunan. Nagkaroon ba ng depresyon si Lauren Howard pagkatapos ng insidenteng iyon? Bakit siya nahulog sa kanyang pamilya? Alam ni Michael na ayaw banggitin ni Brad ang bagay na ito, kaya nagpa siyang tanungin si Lauren tungkol dito. I wonder kung ano ang hitsura ni Lauren. Maganda ba siya? Pagdating sa bahay, medyo naging curious si Michael sa kanyang hitsura. Una sa lahat, naisip niya na dapat ay nasa 20s din si Lauren, dahil nasa early 20s pa lang si Brad. Pangalawa, nahulaan ni Michael na dapat ay medyo maganda si Lauren. Dahilan sa pagiging napakaganda ni Brad sa kanyang sarili at halos itinuturing na maganda. Noong unang beses na nakita ni Michael si Brad, naramdaman niyang maganda talaga siya. Hindi niya inaasahan na magkakaroon din ng kapatid na babae si Brad, at naisip niya na hindi nito hinayaan na masayang ang superior genes ng kanyang pamilya. Si Lauren ba ang iyong biological na kapatid na babae mula sa parehong ama at ina? Tanong ni Michael kay Brad habang nakatag sa likod niya. Alam niya na ang mga pangunahing pamilya tulad ng Hudson S. at Howards ay may posibilidad na magkaroon ng maraming anak, ngunit ang mga batang ito ay karaniwang kalahating kapatid. Sabi ni Brad, oo, pareho kami ng mga magulang, at mayroon din kaming 2 kapatid sa kalahati mula sa ibang ina. Sige. Natuwa si Michael nang malaman na si Brad at Lauren ay kabilang sa iisang ina dahil marahil ay medyo maganda si Lauren. Siyempre, walang kinuna ng disenyo si Michael kay Lauren dahil mahal na mahal niya si Victoria ngayon. Gayunpaman, nagustuhan niya ang magagandang babae at mas gusto niyang matulog sa isang magandang hitsura. Pagdating niya sa looban, isang batang babae na parang kasambahay ang lumapit at bumati, Mr. Brad, andito ka na pala. Nasaan ang kapatid ko? Tanong ni Brad. Sumagot ang babae, pumunta si Miss Lauren kay Mr. Howard. Ngumiti si Michael. Ang pamilyang ito ay medyo kawili-wili. Taglit na natigilan si Brad. Pumunta siya sa lugar ng tatay ko. Para saan siya doon? Sa tono ng boses ni Brad, masasabi niyang bihira lang bumisita si Lauren sa kanyang ama. Sumagot ang babae, nabalitaan ko na nag-ayos si Mr. Howard ng blind date para sa kanya. Galit na galit si Brad. Ang aking kapatid na babae ay hindi kailanman mahilig pumunta sa anumang blind date. Siguradong niloko na naman siya. Pagkasabi nun ay tumalikod na si Brad at umalis. Hoy, saan ka pupunta? Tanong ni Michael. Bahagya siyang nadismaya sa hindi niya pagkikita ni Lauren. Pinaling ni Brad ang ulo para tingnan si Michael. Sa lugar ng tatay ko. Kung gusto mong makita ang kapatid ko, maaari kang sumama sa akin. Gayunpaman, hindi agad pumayag si Michael at sa halip ay nag-alinlangan ng kaunti. Ang ama ni Brad, na siya ring pangalawang henerasyong tagapagmana ng mga Howard, ay nasa kanyang kalakasan at siya ang pangunahing lakas ng pamilya. Hindi ganoon kadali ang magpakasal sa Howards. Bukod dito, may nagawang mali si Michael sa Howards. Anong mali? Takot ka ba? Natatakot ka ba na bitin ka namin at bugbugin ka? Natawa si Brad nang makitang hindi naglakas loob na sundan siya ni Michael. Sa nakalipas na 2 araw, sinabi ni Michael na ipapadala niya si Brad sa langit at maglalaho ang kanyang pagkalalaki. Tuwang-tuwa si Brad nang makitang natatakot si Michael. Ngumisi si Michael, Brad, magkahiwalay na isyu ang ginawa ko sa kapatid mo, at ang ginawa mo kay Ivy. Kapag naayos ko na ang usapin sa pagitan namin ng kapatid mo, maaari pa rin kitang bugbugin sa harap ng mga Howard. Hindi siya natatakot sa mga Howard. Kailan pa natakot ang mga Hudson sa sinuman? Hindi inaasahan ni Brad na si Michael ay magiging malupit kahit na sa kanyang turf sa DC, ngunit hinangaan niya siya sa pagkuha nito bilang isang tao. Natatakot lang ako na ang usapin sa pagitan mo ng aking kapatid na babae ay hindi madaling malutas. Huminto sa pagsasalita si Brad at sa halip ay tumawag sa telepono para tumawag para sa isang Audi, isang medyo ordinaryong Audi A8.
Mahirap sabihin na isang malaking shot ang nakasakay sa kotse na iyon. Mayroong mga nakatagong puwersa at balina sa lahat ng dako sa DC. Personal na dinala ni Brad si Michael sa isang villa area na tinatawag na One Mansion. Napakahusay ng lokasyon at ang villa ay idinisenyo sa istilong Royal Garden, na napapalibutan ng mga berdeng burol at batis. Ang presyo ng villa ay hindi makalkula. Huminto ang sasakyan sa pasukan ng isang Class Eco at marangyang villa. Michael, kung hindi ka maglakas loob na pumasok, hindi pa huli ang lahat para magbago ang isip mo, sabi ni Brad. Pinuksan ni Michael ang pinto ng sasakyan at lumabas. Walang lugar sa mundong ito na hindi ko pinangarap na puntahan. Kabanata 279, Clarence Howard. Bagaman bata pa si Michael, maraming taon na siyang nagsanay sa iba't ibang lugar sa buong mundo at marami na siyang pinagdaanan. Bagamat ang mga Howard ay isang mayamang pamilya sa DC, ang kasalukuyang katayuan ni Michael ay hindi rin mahirap. Siya ang CEO ng J Corporation at pinuri bilang pinakamayamang tao sa bansa. Isinara ni Michael ang pinto ng kotse at sinabi kay Brad, "Ako ang pinakamayamang tao sa US. Natatakot akong tingnan ako ng pamilya mo kapag nakita nila ako." Si Brad din, lumabas ng kotse, isinara ang pinto, at huminga ng malakas. "Nakakatuwa ka talaga. Michael Hudson, ang iyong masamang kumpanya ng takeout ay nagkakahalaga lamang ng isang maliit na halaga ng pera sa bansa. Tiwala sa iyo na tawagin ang iyong sarili ang pinakamayamang tao. Ine-enjoy mo lang ang bootlicking mula kay Ryan Dunn, na pinupuri ka at sinusuyo ka. Wala ka man lang sa listahan ng pinakamayayamang tao. Bukod dito, kahit na nasa listahan ka ng pinakamayayamang tao, hindi ka namin kikilalanin o kikilalanin dahil hindi kami kailanman nagbabasa ng mga ganoong listahan o bumili ng anumang mga magazine ng negosyo. Hindi man lang ako pinapayagan ng lolo ko na gumamit ng Twitter at Instagram. Kahit na gawin ko, para lang sa amin ang magbasa ng balita, at hinding-hindi kami magpo-post o mag-share ng kahit ano. Michael Hudson, lumaki ka sa ibang bansa, at hindi mo naiintindihan ang sitwasyon dito. Lagi namang magandang bagay ang maging low profile. Sa palagay mo ba ang mga tao sa listahan ng Forbes ng pinakamayayamang tao ay talagang pinakamayaman sa US o sa mundo? Kalokohan. Ang aking pamilya ay hindi kahit na nag-abala na maging sa mga naturang listahan. Kung hindi, sila ang manggenggune sa listahan sa nakalipas na ilang dekada. Medyo alam ni Michael ang sitwasyon sa bansa, at ito nga ang sinabi ni Brad. Hindi banggitin ang mga Howard, kahit ang Hudson S ay madaling maging nangungunang sa listahan ng pinakamayaman sa mundo. Hindi lang sila nag-abalang makipagkompetensya. Dati, binigyan niya ang kanyang sarili ng titulong pinakamayaman sa bansa, para lang mainggit si Ivy. Mahinahong sinabi ni Michael, mas mabuti pa kung hindi nila ako kilala. Ayaw ni Michael na magkaroon ng anumang pakikitungo sa mga magulang ni Brad. Gusto lang niyang makilala si Lauren at humingi ng tawad dito. Mas mabuti kung hindi siya makilala ng iba pang mga Howard. Gusto pa rin ni Michael na maging low profile. Kaya naman, sinundan ni Michael si Brad. Pagkapasok nila, yumuko ang isang katulong at nakangiting bumati, "Nandito ka na, Mr. Brad." Oo. Mabilis na naglakad si Brad patungo sa Villa Hall tulad ng mayayamang saya niya. Pagtingin niya sa malayo, napansin niyang maraming tao sa hall. Isang napaka-elegante at marangal na nasa katanghaliang gulang na babae ang may kausap na maladalaga. Ano? Hindi siya lalabas. Lalo na pumunta dito si Chris para makita siya. Paano siya tatanggi na tingnan man lang siya? Ipagpatuloy mo ang paghiling sa kanya na lumabas. Nang marinig ang boses ng marangal na nasa katanghaliang gulang na babae, pumasok si Brad sa bulwagan. Tatay. Nanay. Pulalas ni Brad sa dalawang nasa katanghaliang gulang na tao sa loob. Ang babaeng nasa katanghaliang gulang na nagsalita ay ang ina ni Brad. Sa kabilang banda, ang ama ni Brad ay ang chubby middle-aged na lalaki na nakaupo sa gitna. Bukod sa kanilang dalawa, may isang lalaki at isang babae. Ang lalaking nakaupo sa upuan ng panauhin ay mga 30 taong gulang, at siya ay matangkad at matipuno. Siya ay may isang medyo menacing at mahigpit na ekspresyon sa kanyang average-looking mukha, na kung saan ay gumawa ng isang kilig. Ang kanyang posture sa pag-upo ay sobrang detalyado, at ito ay talagang isang karaniwang posture ng pag-upo ng militar. Isa pa, nanatiling tuwid ang mukha niya at hindi man lang ngumiti.
Hindi interesado si Michael sa lalaking ito. Sa halip, ang nakatawag ng atensyon niya ay ang babae. Ang babaeng iyon ay halos kasing edad ni Michael, at nakakross ang paa sa upuan. Nakasuot siya ng mamahaling damit, at ipinakita niya ang aura ng isang marangal na ginang. Siya ba ang kapatid ni Brad, Lauren? Medyo nabalisa si Michael dahil sabik siyang malaman kung ang babaeng ito ay ang babaeng naka-one night stand niya sa loob ng darkroom noong gabing iyon. Gayunpaman, kung ito ay, Michael ay bahagyang nabigo. Siya ay may ugali ng isang mayamang tagapagmana, at siya ay medyo maganda. Gayunpaman, hindi pa rin siya umabot sa inaasahan ni Michael. Pagkatapos ng lahat, si Brad ay hindi kapani-paniwalang maganda, kaya naisip ni Michael na ang kanyang kapatid na babae ay dapat ding napakarilag. Hindi niya akalain na hindi siya gaanong maganda kaysa kay Brad. Di kaya yung mahuhusay na gene ng kanilang mga magulang ay namana lahat kay Brad at hindi sa kanyang kapatid. Pinati ni Brad ang kanyang mga magulang, at nang makita niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaupo sa poster ng militar, sinabi niya, "Bakit ka narito muli?" Nagmamadaling sinabi ng nanay ni Brad, "Paano ka naging bastos sa anak ni General Hank? Mas matanda siya sa iyo ng ilang taon. Kailangan mong maging magalang sa kanya." Sa kabilang banda, baka sa mukha ni Brad ang pagkadismaya. Novelos.com. Sa sandaling ito, ang ama ni Brad ay nakatitig kay Michael tulad ng dati mula nang siya ay pumasok. Tinanong niya, "Brad, sino ito?" Casual na sinabi ni Brad, "Oh, ang bagong chauffeur na kinuha ko lang." Tanong ng ina ni Brad, "Bakit mo pinapasok ang tsuper? May importante kaming pinag-uusapan dito." Hilingin sa kanya na lumabas muna. Tinulyapan ni Brad si Michael at nakangiting sinabi, "Ayos lang, ituloy na natin ang pag-uusap. Huwag kang matakot, ako ang kanyang tagapagligtas ng buhay, at siya ay tapat sa akin. Hindi siya maglalakas loob na maglabas ng anumang kalokohan tungkol sa pamilya natin." Palihim na naisip ni Michael, "Damn it, kailan ba niya iniligtas ang buhay ko? Iniligtas kita sa kamatayan. Ako dapat ang iyong benefactor." Gayunpaman, hindi nais ni Michael na magkaroon ng anumang pakikitungo sa Howards bilang ikatlong scion ng Hudson S sa ngayon. Dahil hindi nila siya nakilala, nagpasya siyang humarap sa kanila gamit ang pagkakakilanlan bilang isang driver pansamantala. Sa sandaling ito, ang ama ni Brad ay nagtanong, "Brad, narinig ko sa iyong piloto na naaksidente ka sa Japan, tama ba? Nasugatan ba ang paa mo sa aksidenteng iyon?" Kinawian ni Brad ang kanyang kamay at sinabing, "Nako, hindi ito isang malaking bagay, isang maliit na bagay lamang." Sa sandaling ito, ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaupo sa poster ng militar ay biglang napabulalas, "Brad, magiging pamilya rin tayo sa hinaharap. Sabihin mo sa akin kung sino ang nanakit sa iyo, at dadalhin ko ang mga nasasakupan ko para sirain siya." Paano dominante? Ang lalaking ito ay nagsasalita ng mayabang. Nakipagsanib puwersa sana si Brad sa lalaking ito para harapin si Michael, ngunit ayaw niyang makipag-usap sa kanya tungkol dito. Sa halip, nakaramdam siya ng labis na pagkasuklam. "Chris Hank? Sino ang magiging pamilya mo? Pumayag na ba si ate? Isa lang itong wishful thinking sa parte mo." Sa pagbanggit ng kapatid ni Brad, hindi maiwasan ni Michael na mapatingin muli sa babaeng nakaupo sa tabi ni Chris. Napatingin din kay Michael ang babaeng pinaghihinalaan ni Brad na kapatid ni Brad. Bigla niyang sinabi, "Brad, saan ka nakakuha ng ganyang kalokohang tsuper? Wala ka bang nakitang babae dati? Ilang beses mo na bang tinitigan ang mukha ko simula nang pumasok ka sa pinto? Wala ka talagang manners." Mayroong maraming mga patakaran dito, at kahit na ang isa ay gustong tumingin sa iba, hindi sila dapat tumangala sa kanila. Mayroong maraming mga etiquette na kasangkot din. Hindi sanay si Michael sa mga ganitong patakaran. Ang alam niya lang ay akala niya ang babae ay si Lauren Howard, kaya ang layunin niya ay humingi ng tawad sa kanya. Sino pa ba ang dapat kong tingnan kung ganoon? Gayunpaman, ang kanyang malupit na mga salita ay talagang ikinadismaya ni Michael. Naalala pa ni Michael ang malambot na boses ng babaeng iyon sa maliit na madilim na silid 4 na taon na ang nakakaraan. Kahit one night stand with Michael, hindi niya ito pinagalitan. Sa sandaling ito, biglang tumawa si Brad at sinabing, "Clarice Howard, dapat kang matuwa na may lalaking nakatitig sa iyo. Hindi ba't lagi kang nagseselo sa kagandahan ng kapatid ko nitong mga taon?
Nagulat si Michael nang malaman na ang babaeng ito ay hindi ang biolohikal na kapatid ni Brad, si Lauren Howard, kundi si Clark Ice. Siya ang half-sister ni Brad. Ipakita ang menu. Chapter 280, Bakit Ikaw? Nakahinga ng maluwag si Michael dahil natutuwa siyang hindi siya si Lauren. Ayaw niyang makipagrelasyon sa isang babaeng katulad niya na halatang spoiled brat. Humingi ng tawad si Michael kay Clark Ice, pasensya na, akala ko kasi kapatid ka niya. Nang marinig ang sinabi ng chauffeur ni Brad na lalong nagselos si Clark Ice. Sa ngayon, ang mga tao sa upper class na bilog ng DC ay bibigyan lamang ng pansin si Lauren at hindi kailanman si Clark Ice. Ngayon, kahit na ang isang taong inaakala niyang hamak na tsuper ay talagang nagdobletake sa kanya dahil lang sa napagkamalan niyang si Lauren. Paano niya natitiis iyon? Novelos.com. Galit na galit si Clark Ice, ngunit hindi rin siya mapakali. Hence, she gives me langly? Ha? Totoo naman na hindi ako kasing ganda ni Lauren, pero paano kung maganda si Lauren? Ano ang nagawa niya para sa pamilya natin? 4 years ago, we arranged a marriage alliance for her, pero tumanggi siyang pumayag at tumakas pa nga. Anong nangyari sa huli? Buntis siya pagbalik niya, at hindi niya alam kung sino ang ama ng sanggol. Well, ayos lang. Lahat ng tao ay nagkakamali noong bata pa sila, at maaaring nagpa-abort lang siya. Gayunpaman, sumalungat siya sa kagustuhan ni Daddy at iginiit na ipanganak ang iligal na bata na iyon. Hindi lang niya iningatan ang sanggol, ngunit iginiit din niya na hindi na siya mag-aasawa muli sa buhay na ito at nagpa siya na gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama ang batang iyon. Tumanggi siyang makipag-blind date sa sinuman o kahit na makita ang sinuman. Mayroon na siyang 3 taong gulang na anak na babae, at sinong tao mula sa kapareho naming pamilya ang handang pakasalan siya. Si Chris lang ang sobrang tapat sa kanya. Pero ngayon, ayaw niyang makipagkita kay Chris ngayong nandito siya para makita ka. Hindi man lang siya magpapakita sa kanya ng basic courtesy. Ang bastos niya. Tinimulan ni Clark Ice na ilista ang lahat ng kasalanan ni Lauren. Nagulat na naman si Michael sa sinabi ni Clark Ice. Buntis si Lauren Howard. Baka anak ko. Hindi alam ni Michael kung nagresulta ang illegitimate child sa intimate encounter nila ni Lauren noon. 3 taong gulang. Mayroon akong 3 taong gulang na anak na babae. Medyo nagalit si Michael. Noong una ay nagplano lang siyang humingi ng tawad kay Lauren matapos itong makilala ngayon. Hindi niya inaasahan na malaman na mayroon siyang 3 taong gulang na anak na babae. Sa sandaling ito, ang mga magulang ni Brad ay tila labis na nagtatampo. Bulalas ng ina ni Brad, Chris, huwag kang mag-alala, aakyat ako ngayon at kaladkarin siya pababa kung kailangan ko. Gayunpaman, biglang pinigilan ni Brad ang kanyang ina. Hoy, Nay, huwag na kayong magtalo kay Lauren mamaya. Hayaan mo na ang tsuper. Ang tsuper mo. Napatingin ang lahat kay Michael. Medyo nagulat din si Michael. Nang tumingin si Chris kay Michael, kitang-kita ang galit at puot sa kanyang mga mata. Dahilan ay sinabi lang ni Michael kay Clark Ice na nakatitig lang ito sa kanya dahil akala niya ay si Lauren. Bilang magiging fiancé ni Lauren, hindi siya papayag na may ibang lalaki na maglakas loob na pag-imbutan ang babaeng sobrang iniibig niya. Natatawang tanong ni Clark Ice, siya. Kaya niyang ibagsak si Lauren. Tigilan mo iyan. Kahit nasubukan mong kumbansihin siya sa iyong sarili, baka hindi mo makuha ang iyong kapatid na bumaba sa hagdanan. Tumawa si Brad at sinabing, kaya nga sinabi ko na kukunin ko ang tsuper ko para buhatin siya ng pilit kung tumanggi siya. Hindi rin siya mahayla ni Mama pababa. Alam ng lahat ng Howard ang ugali ni Lauren at alam nilang hindi nila magagawang hikayatin si Lauren na bumaba kahit ano pa ang sabihin nila. Sa bandang huli, kailangan pa rin nilang gumamit ng mapuwersang paraan para hilahin siya pababa ng hagdanan. Kaya naman, hindi na tumutol ang ina ni Brad at sa halip ay nagsabi, okay, let this young chap go. Lauren Howard. Sa wakas ay makikilala na kita. Medyo natuwa si Michael dahil matagal na niyang gustong makita si Lauren sa laman. Sa pagbabalik sa DC mula sa Texas, gustong tingnan ni Michael ang mga larawan ni Lauren, ngunit sa kasamaang palad, tumanggi si Brad na ipakita ang mga ito sa kanya. Ngayon, personal niyang titingnan si Lauren at ang 3 taong gulang na batang babae na posibleng maging anak niya.
Gayunpaman, nang magsimulang kumilos si Michael, si Chris, na nakaupo sa isang militar na posisyon, ay biglang bumangon at hinarangan si Michael. Si Chris ay halos 1.9 metro ang taas, at may peklat din sa kanyang mukha. Sa mga mata niya, masasabi ni Michael na hindi siya mabait na kaluluwa. Anong problema? Tanong ni Michael. Bagamat mas maikli si Michael kay Chris at ipinapalagay ang pagkakakilanlan ng isang tsuper ngayon, ang kanyang aura ay hindi gaanong nangingibabaw kaysa kay Chris sa sandaling ito. Malamig na sabi ni Chris, kung si Miss Lauren ay tumangging bumaba ng mag-isa, bawal mo siyang hilahin pababa ng puwersahan, lalo pa siyang buhatin. Kung maglakas loob kang hawakan siya, sisiguraduhin kung hindi ka na makakahawak muli sa manibela sa hinaharap. Si Clar Ice, na nakaupo sa gilid, ay tumawa at sinabing, "Hoy, Chris, hindi mo ba pinahihirapan ang tsuper ni Brad?" Siguradong hindi niya makukumbansi si Lauren. Dahil hindi niya ito kaladkarin, paano niya ito makukumbansi na bumaba? Malamig na sabi ni Chris, business niya yon. Kung hindi man lang niya magawa iyon, hindi siya karapat-dapat na maging tsuper. Masasabi ni Michael na sinusubukan ni Chris na gamitin ang bagay na ito para i-dismiss si Michael bilang tsuper. Dahilan na masasabi niyang interesado si Michael kay Lauren, kaya hindi siya napigilan ni Chris sa tabi ng Howards. Oo naman. Matagal na tinitigan ni Michael si Chris bago pumayag. May murderous aura din sa titig niya. Gayunpaman, hindi siya nagsimula ng isang salungatan kay Chris. Dahil naging live-in-in-law ng mga Camden sa loob ng 3 taon, matagal na siyang dumanas ng maraming kahihiyan, insulto, at panunuya, na matagal nang nagsanay sa kanyang pasensya. Kaya na niyang pigilan ang sarili na mawala ng galit. Ngayon, hindi na niya kailangang makipagtalo kay Chris dahil ang layunin niya ay makita si Lauren at ang kanyang anak. Dahan-dahang umakyat si Michael sa hagdan habang nakangiti si Brad at ipinaalala, nasa unang kwarto siya sa kaliwa ng ikalawang palapag. Pagtingin sa likuran ni Michael, napuno ng emosyon ang puso ni Brad, at napabulalas siya, "Lauren, alam kong magagalit ka, pero dinala ko siya rito." Dahan-dahang umakyat si Michael sa ikalawang palapag, kung saan ibang-iba ang estilo ng villa dito sa estilo ng sarili niyang villa sa Japan at New York City. Ang villa ay walang marangyang palamuti, ngunit ito ay katangi-tangi at may matibay na pamana. Pagdating sa ikalawang palapag, nakita niyang nakasara ang pinto sa dulong kaliwa. Kaya naman, kumatok si Michael sa pulang kahoy na pinto. "Miss Lauren? Nasa loob ka ba?" Maya-maya ay may mahinang boses na nagmula sa loob, "Sabihin mo sa nanay ko na hindi ko siya makikita." Nang marinig ni Michael ang mahina at mahinang boses, bigla siyang na-deja vu ng pakiramdam niya ay parang narinig na niya ito dati sa kung saan. Baka nagkita na tayo dati. Gayunpaman, sa pangalawang pag-iisip, napagtanto niya, "Lou, syempre, nagkita na kami dati, at ilang beses ko nang narinig ang boses niya bago ang gabing iyon." Tumigil si Michael sa pagpapatakbo ng kanyang imahinasyon at sa halip ay binuksan ang pulang kahoy na pinto para makapasok. Pagbukas pa lang niya ng pinto ay isang pamilyar na eksena ang nakita niya. Isang napakagandang babae na ang mahabang buhok ay nakasabit sa kanyang balikat at kasing ganda ni Ivy na ngayon ay nanunukso sa isang 3 taong gulang na batang babae. Matingkad ang ngiti nilang dalawa na parang mga magagandang anghel at diwata. "Ikaw. Ikaw." Sabay-sabay na chorus ni na Michael at Lauren habang nakatingin sa isa't isa, tulala.